Sabi mo na magandang umaga. Sabihin mo sa kanya, magandang umaga sa'yo kasi ganda ko pag babae ka, pag lalaki ka kasi gwapo mo. O ba't ayaw sabihin? Hindi nyo pina-dessert kayo dyan? Sige, do it. 1, 2, 3. Sabi naman. Sige, ulitin ko, magandang umaga sa'yo kasi gwapo ko. Kung lalaki ka, pag babae, magandang umaga sa'yo kasi ganda ko. Okay? Sige, 1, 2, 3. Buti kasi tatay. Tayo, ang gwapo mo ngayon tayo. How to be you? How to be you? Sabi niya, ano sinasabi? Ilan taon na po kayo, Dad? Pila na edad nyo? Karon? Ha? 87? 89? 89, wow. Saan po kayo galing? Saan po galing? Pamilya nyo? Ha? Lolo, si Lolo. Lolo, kamusta ka na? Bisaya, matagal na po siya nag-attend. Galing. Mabibless po ako pag nakakita ko ng mga 87 nagsisimba pa. Okay lang naman. Sige, do you imagine yourself at 89, you can still come to a church service like this? Either inihila kayo or ini-invite kayo, but that's what it's all about. Yung hanggat kaya, hanggat pwedeng gawin. Amen? At kung gagawin na rin lang, gawin na natin ng buong puso. Tama ba ba? Kaya kaninang alas 8, pinaulit ko rin po yung sinabi ko sa inyo. Sabi ko, ang hirap-hirap i-encourage mo na lang ang sarili mo. Ayaw pa i-encourage mo na mag-encourage sa'yo. Tingin ng mga tao sa'yo, pangit ka, mataba ka, o umitim ka na, yung tanda mo na. Ikaw lang magsasabi, ganito ako, bago pa rin talaga ako. Di ba? Kaya pag sinabi sa katabi mo yan, kahit hindi siya naniniwala, dahil katabi mo siya, maniniwala siya, sabay tago ng bag. Okay, kasi wakunan mo siya ng pera. Anyway, magandang umaga po sa ating lahat. Today, we're going to start with our series, Be Engaged in God's Kingdom, Building God's Kingdom. The reason why we showed to you the video before the Word of God a while ago is just to show you that within our covenant season po, kasama po doon yung fellowship. And of course, although karamihan sa atin ay hindi po nakapag-participate at kakaunti lamang po ang naging party doon, but we continually to uphold and we continue to live with what we declare sa ating pong sa ating mga philosophies po. Of course, our vision, which I believe all of you know, is to build godly lives to reach the world. As Cornerstone, as church, alam natin we continually reach out to people, sharing the gospel. Of course, sa crowd po ng 8 at saka 10, maaaring hindi na kasing tao na kagaya ng mga tao na pinipreach ko the last time I was here during the pandemic. Kanina sinabi ko, nalimutan ko pala sabihin yung second part. Sabi ko, the reason why I've been preaching every week, almost every week during that time po, during the pandemic, was we don't have enough money. Of course, we cannot pay the pastors, we cannot pay the full-time staff. Many of our pastors during that time were actually released to find their own job so that at least they can survive, especially they have families. And sabi ko po, isa rin sa mga reasons kung bakit we've been doing it religiously and faithfully is because no one's going to do the job. And yet, ano niyo po, God is good. Amen? At hingaan ng Panginoon na makarecover tayo sa atin pong dilemma nung time po na yon. Of course, there were sad news like we closed down our church in Ever. We have about more than 1,000 people po sa Ever, and we have to tell them na if you can't come to Robinsons, might as well find a full gospel church where you can attend to, and many of them attended a church there. Of course, we missed those people, we missed the number of people, but it saved us with a lot of money because during that time po, ang rental po na sinisingil po sa atin sa Cornerstone Ever was, ang ating pong monthly noong time po na was 300,000 pesos. And then, we were given a news na sabi nila, within the next few months, we will increase the rental to 400,000 pesos. Wala pa po itong pandemic noong time po na yun, ha? And sinabi nila, the reason why we are increasing the rental was because there is a church, dito na po sasabihin, pero isang church din po, Christian church din po, who's going to renovate the place dun sa kabilang sinihan, and they're going to rent the place for about 600,000 pesos. And sabi nila, because you've been a part of our
bar company for quite a while, so pwede na yung 400. But you know, after sincere and full evaluation to, sabi namin, okay na yun. Kasi 400,000 po yung ating rental doon. Kaya lang libre daga. Pag naupo ka, may mga dagang tataas at lagang kamay mo. Paano kasi, tsaka parang basta po, medyo, alam niyo ba yun, kailangan talaga mag-spend ng maraming Lysol para magmukhang mabango. But thankfully, there were still members, more than 1,000 of them who really endured and really eclipsed the physical looks of the church with the, of course, in exchange of the presence of God. Di ba yung pangit? Basta nandun ang presensya ng Panginoon Diyos. Di ba? But yun nga po, nung dumating na yung pandemic, wala kaming choice. I remember, nung naghahakot kami ng mga gamit, ako po yung isa sa mga parte ng team na naghakot nun. It was very sentimental kasi ang daming mga memories, ang daming, and you know it right there and then, marami rin mawawala. I mean, alam niyo ba yun, mga given na yun eh. Parang tipo kahit na sabihin mo, you can only keep some. Some will say, we're still with you, kahit ano mga, sa Timbuktu pa kayo, kasama kami. But we cannot offer it to everybody, di ba? And I remember, I visited the other church, yung other place, and they were so happy. It was like this, a huge cinema like this. And sabi ko, wow, ang mahal po ng rent niya. I was able to talk to the administrators. Yes, quite an amount. Of course, hindi sinabi, pero na-chismis na po sa akin ng mga marites doon. So sabi ko, talaga, ang ganda, mahal to. But then, yeah, we renovated this place for more or less 9 million pesos. And sabi ko noong time na, good for you. At least, God has given you the ability to do such things because they have a lot of members. Marami po silang mga taga-attend sa simbahan line. You know what? Volume really can do much. Naintindihan po ba nyo? I mean, if you're in a business, volume can really do much. Kahit na 39 pesos lang yung milk tea na binibenta, kung ang bumibili naman sa iyo is 3,000 o 100, 150 isang araw, that's nothing compared to someone na meron 250 na milk tea na almost pareho rin naman ang supplier ninyo na ang benta mo ay 150 o 190. So pag nakita mo, mas tatauhin yun. And sabi ko, ganun din pala. And I remember noong time po na yun, even though with the people that we have during that time, nung bago po mag-pandemic, more than 5,000 po tayo. And of course, we value people who are givers in the church, who are faithful tithers. I mean, kumbaga sa 100%, siguro mga 20 to 30% po talaga yung faithful tithers, yung faithful givers who really know how to compute, really know how to use their calculator. And sabi nga namin, 20 to 30% na yun na bumubuhay sa church. I'll correct myself later on, okay? So, I'd like it to follow through. So, yun ang bumubuhay sa amin kasi yung 30% na yun, yung nagbibigay ng bulk of money, pero yun din yung mga 30%, 20 to 30% na yun din yung mga workers sa church. Imagine yung giver na worker pa, pero yung third, yun yung pinaka-blessing. Ito yung tinatawag sa Matthew 6:33 na and the rest, or the bonus will come afterwards. Kung saan, sila yung nagbibigay faithfully, sila yung nagpapagag, pero sila rin po yung talagang sobrang pinagpapala ng Panginoong Diyos. But later on, after the evaluation, after the situation we're in, almost, alam niyo po ba na muntik na rin po namin isa ng Robinsons noong time po na yun. Kasi we cannot pay. I mean, how much? Alam ko, more or less 600,000 or 700,000 pesos per month. And we don't have enough money for that. So sabi namin sa Robinsons, might as well close the place as well. Doon na lang kami sa San Jose, bahala na Diyos sa amin. And napakabuti po ng taga Robinsons and really like to really bless them because they knew our situation. Sabi nila, we will lessen the rental. I think 50% ang binawas sa rental natin. So that's why we were able to exist. And grasya rin po ng Panginoon na noong time po na yun, walang lahat na na inaasahan kundi kami lang. Pero alam nyo, ang faithfulness ni Lord kasi, nagpa-pass on yan sa generations. Hindi lang faithful si Lord sa Old Testament. Faithful din si Lord sa New Testament. At faithful din si Lord sa acts of the Holy Spirit which is the present age that we have today. Amen po ba? Meron man tayong mga pinagdadaanan, may matindi ka mang pagdadaanan. Ang maganda po sa lahat is that God is with you. God will always be with you. Hindi ka niya hayaang mag-isa. Maaaring may mga bagay na parang minsan mahirap mo lang siya i-comprehend sa una. Pero that's life, we must learn how to embrace the situation knowing that God is even above our situations. Amen po ba? Kung ano mga sitwasyon mo. Kanina umaga, sinare ko sa amin, sa family namin, medyo matindi rin pinagdaanan namin. Ako personally, matindi rin pinagdaanan ko sa business ko.
And it was not easy nung time po na yun. That's why sabi ko nga, nung nagkaroon ng konting breakthrough, nasabi ko na Pastor Ali, okay, ready na ako mag-preach. Ayoko kasi mag-preach na parang kawawang-kawawa ka. Alam mo ba yun? Kasi minsan, di ba, hindi man natago. Di ba, unless ang galing-galing mo lang, you know, God is good. Tapos ganun ka, kawawang-kawawa ka. Pero napakabuti ng Panginoon. But sa family namin, meron kami pamangkin na na-operahan sa gallbladder. As ang ano niya, ang nagte-take care sa kanya is yung tatay niya galing sa Amerika. Galing pa po na Amerika. Siyempre, galing na Amerika yun, medyo culture shock kasi sa Amerika, lahat sagot. Lahat sagot. And dito, one of the things na surprising sa kanila, dinala lang pa lang nila sa emergency room yung anak nila. Hindi pa na talaga na-turn over sa hospital kung saan ay matitake ng mga tamang doktor at saka mabibigyan ng tamang operation or tamang procedure rather. Ay naka 70,000 na po sila agad. And right now, I think ready na rin po ata for operation sa gallbladder and mga 400,000 na po ata yung kanilang scan. Wala pa yung pinang doctor. So more or less mga 1 million yung kanilang gagamitin, gagalawin. And ngayon, nandito rin sila yung pamangking, ako ko na anak ni Winsley, po, anak ng kapatid ko yun, yung nandun, kulay blue. Nagsimba sila ngayon. Sa hapon sila nagsisimba. And nagkaroon ng incident na nahulog yung anak mo, di ba, Wins? Yung anak po niya is 9 years old, nahulog sa hagdan. Tapos, nung nadala sa ospital, they thought na normal lang, pero nagkaroon ng blood clot, 0.9, Tapos sinabi na pagka halimbawang nag-increase yung dugo sa kanya na namumuo, which nangyari, naging 1.8, kailangan operation. And kahapon po ay na-operahan naman, awa ng Diyos, but I think more or less mga 500,000 din ang mga gastos ninyo, di ba? So, and they're not prepared. Di ba? So may mga bagay na hindi ka handa o hindi ka preparado. Sa akin, ako naman po, what happened to me, just to cut it short, is actually I invested everything, even yung savings ko, which sa isang businessman, dapat marunong ka rin magsubi. Dapat meron kang pang business lang at yung savings mo, dapat hindi mo nagagala. What happened to me was, I actually invested wrongly. Dalawang klaseng mali ang strategy. Nagkaroon ako ng maling investment strategy, wrong investment strategy, na bumili ko ng property na mura lang, mura po, kaya lang, pinaganda ko naman siya na maganda. So nung pinaganda ko na siya, hindi na siya mura na mabibili ng mga taong nandun, nakapaligid doon. So pag ikaw yung pinakamagandang bahay, technically ikaw yung pinakamahal. Tama? At sa mga tao na nakapaligid doon, hopefully, sana yung magiging mga buyers mo, walang bibili. Pero alam nyo, napakabuti ng Panginoon kasi may tao, ewan ko kung ano ginawa ni Lord mo, parang gandang-ganda sa bahay. So, just recently, ay nakabili na po nila through Pag-ibig Funds. Nag-process din. And right now, nag-turn over na. Ako rin po yung nag-dedicate ng bahay na binild ko. At I think 2 days ago nabayaran na rin po ako ng Pag-ibig. But hirap. Dalawa kasi yung bahay yun. And pagka halimbawang wala ka na lahat, alam nyo, medyo mayabang ka. Minsan you can use some terms na at your advantage, but actually you're not really mindful or you're not really knowledgeable about it. Sabi ko, ano ba yung ginamit ko? Measurable risk. Sige, papagawa ko na rin yung bahay na yan. Nandiyan lahat ng savings. Nung na-realize ko, magagawa na siya, pero sino bibili? So, minsan sa mga ganung sitwasyon, alam niyo po, kailangan mo si Lord. Diba yung mga bagay na imposible? Nandiyan ba kayo? Yung mga bagay na hindi mo kayang magawan ng paraan. Pero si Lord, siya gagawa. And at least the Lord is really good and was able to sell that property and nagkaroon na rin po ako ng buyer dun sa ginagawa ko pa lang. At by December, they're going to, actually by November, papasok naman nila sa Pag-ibig. So, natapos, alam niyo ba yung makahinga ka lang sa ay Lord, at akala na ibang tao, yaman-yaman mo. Pero hindi mo alam, balik puhunan lang. Alam mo yung mention, sige na, okay na yan, mabalik na lang para at least may pampuhunan ka sa susunod. Don't you know that God has His own ways para makorek mo yung mga maling bagay na nagawa mo? Ganun ka-good si Lord sa atin. So, mali na yung investment strategy ko, mali pa yung financial strategy ko kasi nilagay mo lahat. Kung napanood yung sinasabi na ni Romeo Ang ba yun, yung interview ni Kato Nying, sabi nun sa napakayaman, bilyonaryo na. Sabi niya, pag magbibusiness ka, di ba na magsimula ka lang sa cart? At least pag nalugi ka, madadala mo pa yung cart na yun kaysa magbibig ka na napakarami tapos malulugi ka rin. Sabi ko, mali. Dapat pala may tamang investment sa lahat. And
Why am I saying that? The reason why I'm saying that is because, as Christians and as believers, we continually learn, and we are always in the process of learning. Amen po ba? Sino sa inyo patuloy na tinuturuan ng Panginoon Diyos? Sino sa inyo ang laging nagkakamali sa buhay, pero si Lord natin pa rin para taga-salmo, taas ang kamay? Diba? Ako nga, sabi ko nga ako, ay, buti naman si Lord, napaka-faithful. Napakabait talaga ni Lord. And of course, sabi ko nga sa inyo, kung walang bumili yun, imagine nyo, good pa rin si Lord, nakakain pa rin ako ng gusto kong kainin, maayos pa rin ang buhay ko. But talking about, yung paikutin mo yung mga bagay na meron ka, if you want to continually be a blessing to other people, and if you want to really do what God has called you for this season, hindi mo magagawa pagka wala kang pera, hindi ba? And that's why it's really important na bilang mga mananampalataya, tayo po mismo ay hindi lang po mindful, hindi lang alam yan, hindi natin, di ba yung mata, alam ko yan, pero pag nakita mo, hindi naman talaga ginagawa sa buhay. Di ba? Hindi lang dapat alam natin, hindi lang dapat knowledgeable tayo, hindi talagang napagdaanan natin. And it's true, even sa atin po bilang mga mananampalataya. Because with all the things that we've gone through as believers, as business people, as family members, as family unit in our congregation, kung ikaw ay isang pamilya, maraming tinuro ang Panginoon. Pero all throughout those seasons, isa lang sinasabi ng Panginoon na patuloy pa rin tayong maging parte ng kanyang arian dito sa lupa kasi patuloy pa rin siyang may ginagawa. Hanggat di pa siya bumabalik, hanggat di pa nagugunaw ang mundo, at hanggat di pa siya bumabalik sa atin, ay patuloy pa rin tayong gagamitin ng Panginoon. So sabihin sa katabi mo, patuloy ka pang gagamitin ni Lord. May not sound sound for many of you kasi may mga pinagdadaanan po kayo. Pero tandaan niyo po, sandali lang yan. Konting hinga lang yan. Konting breathe in, breathe out lang yan. Nakita mo, tapos na. Amen? And napakabuti ng Panginoon. I don't know if it is timely for you, but in the moment we're in, kailangan natin yung tulong na gusto natin. Ibang tulong naman na ibibigay ng Lord sa atin. And I think this message will help each and every one of us. So, be engaged in building God's kingdom. By coming here, regularly every Sunday, you're actually engaging yourself in building the kingdom of God. Kasi nakikita ng mga tao na, uy, grabe, ito yung ginagawa ng Panginoon. Sama, walang nyo nakaka-build up yun ng moral ng tao. Pag nakita mo na, uy, doon sa church na yun, may ginagawa si Lord. Uy, sa church na yun, patuloy na pinapalago ng Lord yung gawain dyan. Hindi ba? Kaya nagiging blessing kayo sa pagbibigay, sa panalangin, sa pag-participate, whether be it sa mga activities na meron tayo by season or regular activities like yung mga ministerial natin, every Sunday natin, importante po. And as we talk about that, building God's life, reaching the world, yung ating pong mission statement is also compacted dun sa ginagawa natin all year round. Our mission statement tells us that we want to bring relevant Bible-centered messages by living an empowered Christian lives through prayer, fellowship. Yung nangyari po last week, yung first na set ng covenant season natin, puro fellowship yun, laro, meron tayong pillars, and all those things are just to encourage and build one another up. Prayer, worship, missions, and giving. Today, we're going to start with the series po on the area of giving. And hopefully, bago po dumating po yung ating pinaka-covenant season or yung ating pong covenant celebration, yung ating pong pag-gather ng closing ng ating covenant celebration po, ay pag-usapan naman natin ng prayer, pag-usapan natin ng declaration, and alam ko, excited ang marami sa atin. Sino po sa inyo nakinabang sa maraming mga declaration sa church natin, taas ang kamay? And because of that, yun ang nagbibigay ng hope sa atin para hawakan, hindi ba? Kasi may patuloy na may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. So, let's just start. Week 1 rather. We're going to talk about engage through giving. Sabihin mo sa katabi mo, engage through giving. 1, 2, 3. Engage through giving. Let's read 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 11. Sabi, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, but God loves a cheerful giver, and God is able, verse 8, and God is able to bless you abundantly, so that in all things, everybody say all things, at all times, sabi niyo all times, having all that you need, sabi nito, you will abound in every good work. As it is written, they have freely scattered their gifts to the poor, their righteousness endures forever. Verse 10, now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Verse 11, you will be enriched
I think this is also one thing that we need to emphasize. Verse 11, you'll be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God. So, makita natin na ang ating pagbibigay daw po ay hindi lamang nagsisimula, nagtatapos sa atin. At minsan, di ba, minsan masyado tayong in doubt o masyado tayong critical, na akala natin, pagbibigyan natin, nagtatapos naman doon sa pinagbibigyan natin. Kaya nga, maraming mga issues Ang pagbibigay po na mensahe ay napakahirap po na mensahe para hawakan. Pero dapat natin maunawaan, ang sinabi po ng Biblia, and the context of what we have read dun sa Corinthians, ay hindi lamang tungkol sa iyo, hindi lang tungkol sa iba, kundi tungkol sa iba pang tao na magdadaluyan ng pagpapala na nanggagaling din sa Panginoon na dumaloy sa iyo. So, it's a choice for each and every one of us na gusto lang natin mag-end sa'yo o mag-end sa iba, o gusto rin natin na yung pagpapala na yun ay dumaloy at maging pagpapala sa mga nakararami. That's why yung pong context po na binasa po natin, I'll be sharing 3 points after this. Sabi po dito, sabi sa binasa, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Ibig sabihin, whoever sows skimpy, skimpy sowing will result to skimpy reaping. Ibig sabihin ng skimpy, sinabi ng sparing na giving is limited, meager, short, or insubstantial. So dito pa ng kapatid, kung ano raw yung pagbibigay mo, yun din ang balik sa'yo. Nagigets po ba yun? I mean, hindi naman na yata kailangan ng mas matindi pang theological na presentation doon, o theological na biblical perspective na ibibigay. Pero sinabi, pag nagbigay ka ng ito, ibibigay sa'yo. Pag nagbigay ka ng 10 rin ibibigay lang sa'yo. Ang pagkakaiba lang, sinabi rin sa Bible, with the measure that you use, it will also be measured back unto you. Ang pagkakaiba lang, yung measure mo, iba sa measure ni God. Hello, nandiyo ba kayo? Come on, say amen or hallelujah, amen, hallelujah, praise the Lord, aliwaya, pagkasinan sa kaya. Sabi, with the measure that you use, it will be measured back unto you. Pag nagbigay ka kay Lord, sinabi ko kanina ng umaga, pag nagbigay ka kay Lord ng kutsara na pagpapala, dahil ang measure ni Lord, mas malaki sa measure mo, bibigyan ka naman ng Lord ng gasandok na pagpapala din. Nakita nyo? So, makita mo, hindi man even, pero at the same time, may proportion din na binibigay ng Lord sa'yo, na kailangan may manggaling muna sa'yo bago may manggagaling sa Kanya. Actually, kung titingnan natin na mas matinding theological na basihan, kahit naman hindi ka talaga magbigay, kahit naman talaga hindi ka magpagamit sa Panginoon, bubuhayin ka pa rin ng Panginoon Diyos. Amen nyo ba? Di ba? Yung mga tao na nandiyan, buhay pa nga, di ba? Pag nakita mo, paano ka sila binubuhay ng Lord? Ay, grasya. Ay, awa ng Diyos. Tingnan sa katay mo, grasya, sabi mo sa kanya. Sa kabila, sabi mo sa kanya, awa. O tingin naman kayo sa akin, huwag naman kayo mabuhay lagi sa grasya at saka awa ng Diyos. Amen. Ha? Wala bang amen dyan? Mabuhay naman kayo sa pagpapala dahil naging kapala-pala kayo sa iba. Kapala-pala kayo sa sarili niyo, kaya binabalik ng Lord. Kanina sinabi ko pa, sabi ko, sige, gawin natin na mas medyo, mas concrete. Pag nagbigay ka sa Lord ng isang kutsarang pagpapala, ang babalik ni Lord sa'yo, kapala ng pagpapala. Diba? Sino nakaranas ng ganung pagpapala? Diba? So, but at the same time, sabi ko nga po sa inyo, dapat merong initial na action mula po sa atin. And I think that is very important. Of course, skimpy sowing will result to skimpy reaping. And kung halimbawa, ano yung way, ano yung process at ano yung procedure na ginawa mo, hindi na babalik sa'yo. Everything, it's not actually with the amount. Mamaya, i-classify ko po yan, but it's actually with the attitude. Amen? Hindi naman to payamanan eh. Amen mo ba? Di ba? Patapatan yan. And I believe mas nakikita ni Lord yung tapat na puso. How are you going to empower ourselves being a Christian in the area of giving? Number one, dapat pa yung pagbibigay natin is Bible-based. Everyone say Bible-based. Bible-based in a sense na, alam niyo maganda ang attitude ng mga members ng Cornerstone kasi you know, you've been taught rightly in a sense na, magbigay daw. So, kahit na hindi kayo masyadong masalik sa salita ng Diyos, kayo naman yung sumusunod. Dahil sumusunod kayo, ang sinusunod niyo ay tama, ang balik naman ng Panginoon sa inyo, pagpapala din. And marami sa atin nakaranas na po ng pagpapala na hindi natin inaasahan. Or mga pagpapala na higit pa sa inaasahan natin. Diba? So, given na po yan. But Bible-based or Bible-centered in a sense that
we know that whatever it is in the Bible, whatever it said in the Bible, we are going to obey, we're going to follow. Although may mga issues lamang po dahil may mga tao na issues sa kanila, dapat hindi naman yan sinasabi ng New Testament, hindi na tayo dapat nasa Old Testament, nasa New Testament na tayo. And rightly so, because just recently we na-receive kaming note sa aming offering envelope, sa aming offering bag na sinasabi na dapat pag nagbigay tayo, hindi na 10%. And I don't know kung saan nagagaling yung tao na yun. I don't know if you're here. Pero isa lang po yung sinasabi ko. Sabi ko, if you have an issue about giving, and if you are actually decent enough, and you know that you want to learn, you can always make an appointment to us. So that somehow we can explain to you, somehow we can tell you na ano bang tamang pagbibigay. Don't use it in a sense na hindi namin kayo kilala. Amen po ba? That is so insidious. That is, alam niyo ba yun, mapanira yun. Natawa nga po kasi hindi naman ako nagbabasa actually, napabasa lang sa akin recently. That's why I actually volunteered to preach today so that at least mapaliwanagan ko po kayo. Sabi ko nga po, sa mga tao po na hindi nagbibigay o malungkot kayo sa pagbibigay, huwag kayo magbigay. Hindi po kayo namin pinipilit. Pero huwag kayo magbibigay ng amount, tapos pagkatapos halos bibili nyo at lalamunin nyo na kami. Dahil hindi nyo kami pinapakain. Sabi ko nga po, you can be against our doctrine. Kung halimbawa hindi ka naniniwala sa 10%, go to other churches who don't believe in that teaching as well. But don't come here as if you're staying and still staying and then telling us what we do and what not we do. Because we believe that what we practice is something that we don't only teach, but something that we also experience. Hindi po tama yun. And alam ko wala naman dito. Mamaya pa. So, bigyan ko sila. Okay, mag-alala. Let's see. Can I share my heart? Alam nyo, sa Facebook, saka sa TikTok, meron tinatawag na algorithm eh. Yung algorithm po, kung ano yung sinearch mo, halimbawa sa TikTok, nag-search ka, halimbawa ng mga lutong ulam. The next time, napapasok sa'yo, dun sa feeds mo, ng TikTok, lahat na ng mga ulam. Magtataka ka na lang. Okay, why? Because it went inside your algorithm. Pumasok yan sa mga bagay ng point of interests mo o yung mga contents na of your interests. Now, saying that, talking about Bible-based, wala pa akong problem sa mga tao na nagko-question, wala akong problema na hindi naniniwala sa akin. Why? Because you're not part of my algorithm. You're not part of our algorithm. We believe that this is what God tells us. We believe that as we practice it, there is a truth, may result nakikita ko. Then, we don't have any issue. Wala kaming problema ron. Ang problema namin kung paano namin po protektahan yung mga tao namin naniniwala. At ang problema namin kung paano namin sila lalo may enhance na gawin ito kasi sa pamagitan ng paggawa ng mga bagay nila, lalo silang pinagpapala ng Diyos. Lalo nila nakikita kung gaano kabuti ang Diyos sa kanila. Amen po ba? And again, sabi ko nga, I hope hindi ako mukhang parang galit o parang nagre-react ako dahil hindi naman tayo nabubuhay sa social media. But bilang founder po ng church natin, sabi ko, hindi nyo alam ang aming kasaysayan. Hindi nyo alam ang aming history. Hindi nyo alam kung gaano karami ang mga tao na nag-lay down ng kanilang mga buhay. Nag-delay ng kanilang mga finances. Para makita yung mga bagay na nakikita ngayon. Sabi ko nga, kung nung pandemic, sinara na natin ang Robinsons. Yung mga bagong mukha na narito, hindi na namin kayo makikita. Dahil hindi na kayo nabigyan ng pagkakataon na makita ang church na to. But because Pastor Raymond, Pastora Eileen, and the rest of the staff agreed, how can we exist right now? I mean, renting Robinsons right now, how can we exist? Na pareho pa rin naman na expenses kasi balik na lahat. And yan nakapagsista. Bakit? Kasi somebody has to adjust. Some people have to adjust. The staff are not receiving proper allowances right now so that we can exist. From the former funds, siyempre 5,000 na tao ang pwede mong pag-feedan before, di ba? Tapos ngayon, we only have about barely mga 2,000 people right now in the church and still waiting for other people to be part of the face-to-face gatherings because many of them are always making online kami, pastor, online kami, pati giving lang online na rin by faith. In Jesus' name, amen. Andiyan na po yung 500, amen. Hindi ka makakasurvive. Pero, kung paano po ginawa ng Panginoon ang kaharian ng Diyos mula sa lumang tipan at hanggang sa bagong tipan, ganun din po, pagyayamanin at palalagoy ng Panginoon
ang simbahan na meron siya ngayon sa ating henerasyon. Amen po ba? Pwede pa lang natin ng pag-nag-Diyos. Sabi ko, dapat hindi parang galit. Hindi naman po ako galit, di ba? Kaya lang parang, I just really feel bad. Kasi ang dami nag-sacrifice eh. Alam nyo, ang daming nag-take ng other responsibilities so that other can be eased from theirs. Kung sabihin, meron tayong bagong renovated na place right now. I mean, kung ako tinanong ni Pastor Raymond dati, we don't need to. Kasi natatakot nga tayo, baka meron pang susunod na pandemic. Pero ano sabi ni Pastor Raymond, I think our people deserve to be honored. We've been using the place for quite some time. They don't need that, they don't complain, praise the Lord. Pero being a responsible father, being a responsible leader, sabi niya, pagandahin naman natin sa kanila. After all, pera rin naman lang ginagamit natin. Isn't that honor? Di ba? Sabi ko nga, niloko ko nga kanina yung iba. Yung iba, kahit may iba nagbayad kayo, wala naman. Nakikitake na rin kayo sa advantage. Ito na yung church namin. Lalagyan nyo pa sa Facebook, hindi naman kayo nagbigay. Di ba tama po ako? Mali po ba ako? So, I just really want you to get our heart. And kumbaga sabi ko nga niloko ko nga po sila. Sabi ko, pwede mo lang tanungin, pwede mo questionin yung doktrina namin kasi pwede ka lang pumunta sa ibang mga churches na may iba-ibang doktrina. Pero mo namang lamunin yung aming pagkatao dahil hindi kami ganun. And don't you dare tell us what to preach and not to preach. Huwag niyo sabihin yung mga 10% kasi parang nilatakawan ng mga tao. Why are we not going to say that? It's in the Bible. Tapos sa New Testament, okay, let's go to the New Testament. Sabi, whoever gives sparingly will also give sparingly. Kung madamot ka, madamot din ang blessing sa'yo. Di para sa'yo yan, bahala ka. Diba? Pero hindi ganun eh. Our concern, our heart is for us to see God's kingdom to be built. It's not about Pastor Raymond. It's not about you. It's about the kingdom of God. Balik tayo sa binasa natin kanina. Ano ba sinabi? Pwede bang samahan niyo po ako? Alam ko, kulang na naman ang oras ko. Pasensya na kayo. Pwede bang tapusin? Pabalikin niyo lang ako sa susunod kung kailan niyo gusto pabalikin. Pero ito sabi ng Bible. Samahan niyo po ako. 2 Corinthians. Nandiyan po ba kayo? 2 Corinthians chapter 9. Sabi rito, and whoever sows generous will also reap generously. Verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God, tingnan niyo, and God is able to bless you abundantly. Sino gusto niyo bless the Lord abundantly? Tingnan niyo, ako amen din yan. So that, ano sabi? So that, sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, at sa lahat ng pangangailangan, nandun ka. Galit na galit dyan si Ed Lapis, di ba? Sabi ng ibang tao, gusto puro lang sama-sama-sama, tapos pagbayaran na, nasa likod sila. Di ba? Wag gano'n, wag puro libre. Di ba? Bayad-bayad din pag may time. Di ba? Hindi naman ito palaki yan eh. Pagbuhat ko ng responsibility na I'm a part of it. I don't care kung 50 pesos ang sa akin. At least meron akong noble na integrity na may part ako dyan. Amen po ba? Huwag lang sabi-sabi, okay, magbibigay ka, tapos masama loob mo. Tanggalin mo, ibalik mo. Pumunta ka sa office, sabihin mo, binigay mo yung 100, ibabalik namin sa iyo ng buong buo. Hindi namin kailangan ng bigay na meron sama ng loob. Buti pa kayo. Pero isa lang po talaga yung heart ko. Sabi ko nga, sa pagbibigay, Bible-based. Hindi dahil sa sinabi Old Testament, hindi sinabi ng New Testament. Mas nakakatakot po sa New Testament. Alam niyo ba, sabi, kung ano yung maluwag sa inyong puso. Ano? Diyan ako takot na takot. Pag sinabi mo, kano bibigyan namin sa'yo, Pastor? Pag sinabi mo, kahit ako ka bahala, bibigyan ka ng 20, masama loob mo ngayon. Kasi 20 lang, eh sabi mo, maluwag sa loob mo eh. Diba? Hello, nandiyan ba kayo? Di ba meron ganun? Magkano bigyan mo sa ano? Ikaw na bahala sa inaanak mo, bigyan ng 20. Tapos, kala ko naman, 20-20, nakabenta ng bahay. Tapos 20-20 lang binibigay. Oh, di ba? Umutuloy ako sa'yo. Naunawaan niyo ba? Kaya pag sinabi ni Lord sa inyo ni Lord, bahala ka na. Kung mabibigay ka, ayon sa mga pagpapala na meron ka, after all, the whole 2023, mula January hanggang ngayon September, hindi ka nagkasakit. After all, na-promote ka pa nga. Hello? After all, mula January hanggang 23, yung anak mo nakapag-abroad. Tapos, magbibigay ka, tapos pagbigay mo, masama pa loob mo. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, huwag ganun.
Pwede ba tulungan niyo ako? Sino gusto tumulong sa akin? Para pag nandito siya, pwede siyang tamaan. Sabi mo sa kanya, wag ganon. Kunwari, katabi mo siya yun. Sige, sabi sa kanya, wag ganon. Hindi po. In reality, my heart just overflows in disappointment. Kasi parang sinasabi ko, grabe naman. Sabi ko nga, niloloko nga po sila nung ba? Sabi ko, pwede mong tanongin ang doktrina, pero huwag niyong lamunin ng pagkatao namin dahil hindi niyo alam pa ng mga paghihirap na ginawa namin dito. And I believe all of you are also part of that. Nakita natin yan. Sino sa inyo nakita na maraming ginawa ng Lord sa Cornerstone? Yung totoo, naka-amen kayo dyan ha. Sino sa inyo nakakita na may maraming ginawa ang Lord sa Cornerstone? No, hindi mo na kailangan na itaas niyo yung kamay ninyo, pero who among you can proudly say, and with humility sabihin mo ganito, parte ko niyan. Di ba? Sino sabi niya, parte ko niyan. Di ba? Sige, sabi niya, parte naman siya, di ba? The good thing, alam niyo po, you've been a part of it. Kaya nga sabi ko sa inyo, out yun sa algorithm ko, ang nasa algorithm ko, yung mga faithful tithers and faithful givers of offering kasi sila yung pinagpapala ng Diyos. Can I declare sa 10 o'clock service, lalo kayong pagpalain ng Diyos? Sige po, tanggapin niyo yan. Can I declare po sa inyo na according to your giving and according to the honor that you give to the Lord, lalo niya kayong i-honor. Kasi with the measure that you used, it will measure back unto you. Yung isang kutsara mo, isang pahala naman ng pagpapala ang ibibigay ng Lord sa iyo. Amen. Yung alapak natin ang Panginoon Diyos. I just firmly believe po na ang Panginoon talaga ay nagsasabi sa atin na let's just continue to do the work. After all, sabi ko nga po sa inyo, sa maliit at sa malaking paraan, parte tayong lahat with whatever, how many? Mga 2,000 people po ngayon sa Cornerstone. Yung 2,000 na tao po na yan, meron po silang capacity para maging 20,000 people po ang Cornerstone dahil nandito sila, tapat at patuloy na naglilingkod sa Panginoon sa pamagitan ng ating ministry. Palakpan natin ang Panginoon Diyos. Come on. Secondly, it's not only Bible-based. When we give, it's not only Bible-based, hindi lang Old Testament, kundi New Testament. Sa New Testament, mas delikado pa kasi nga, free offering, free will eh. Parang dala talaga dun yung dala talaga dun yung kakayanan para magbalik ng pasasalamat. Pero at the same time, alam ko rin po na patuloy din naman natin nakikita na ang Panginoon nagbibigay sa atin ng patuloy na pagpapala. That's why it's a manifestation of our fruitfulness. John chapter 15 talks about the vine. Sabi nga ng Bible na we are the vine, Jesus Christ is the vine and we are the branches. As we remain in Him, the Bible says, as we remain in Him, we will continue to be blessed. We will continue to be fruitful. Yun ang sabi ng Bible. And John chapter 15 says na hindi lang tayo patuloy na magiging fruitful, kundi ang ating fruit daw po ay maglalast. Ibig sabihin, yung ginagawa natin, hindi lamang para sa iyo, ito lang only stop to you or to the church, it will even stop to other people. Alam nyo, siguro hundreds or thousands of times na ninyo na narinig na ang lahat ng ginagawa natin, lalo na sa Panginoon, dapat mayroong eternal value. Amen? And I want you to know, every time magtatanim kayo, and I'm not only talking about finances, as you give yourselves, avail yourselves for the work of Christ, for the work of the church, sasabihin niyo, Lord, alam ko po, sa pagiging part ko ng gawain na to, may mga tao na magkakaroon ng change, magkakaroon ng impact. At alam ko rin po na pag natapos ang lahat, nung nakita ko na lahat kung paano mo ginawa, sasabihin sa puso ko, Lord, parte ko na. How many of you would like to say that in your heart? Say, Lord, I want to be a part of what you're doing here on earth. Amen po ba? Sino sa inyo, sino sa inyo gusto maging parte kayo ng isang bagay na ginagawa ng Panginoon dito sa lupa? Taas nga rin yung kamay na hindi lang maapektuhan kayo, kundi maapektuhan yung pamilya nyo, kundi maapektuhan yung mga tao na hindi nyo rin kakilala. Taas ang kamay. Can I see your hands? I think na-declare ko na po yan and we will continue to see that happen in our lives here at Cornerstone. So number 3, it should be done to honor the Lord. Everybody say, honor the Lord. Honor the Lord. One more time, sabi niyo, honor the Lord. Honor the Lord. Of course, it's actually based in our attitude. Dito na po tayo magtatapos. Ang attitude ang pinakamahalaga. Kapatid, hindi ito usapan kung magkano. Usapan po ito ng, Lord, ito po yung aking pasasalamat. So, ito po yung minibithin ng puso ko. Naalala ko last time, meron ng loko sa amin sa church, sa amin sa San Jose. Dati naglalagay pa ako ng pangalan. So, nagbiro-biro sila. Sabi niya, naku si Pastor, ganito binibigay. Siguro ganito natatanggap niya. Binase niya sa 10%. So, magbibigyan lang po ako ng sample. Halimbawa lang, 5,000. So, sabi niya, naku, kaya pala, may pumasok pala kay Pastor na 50,000. Hello?
Eh kung linggo-linggo, saan malaki ng pera ni Pastor? 200,000. Grabe, hallelujah! Alam naman minsan yung mga tao, masyado ng komplente sa'yo, medyo marites sa'yo, tapos, oh grabe, may 50,000 pumasok sa'yo. Sabi, bakit? Eh pala, nagpa-part siya na nagbibilang ng pera namin tayo. Eh kasi nakita ko kaya tuwing ako sa kanya, sabi ko, marites to ah. Pero sabi ko naman sa isip ko, sabi ko, oo, pero don't count it as 10% kasi yung pagbibigay ko hindi base sa 10%. Sabi ko, yung pagbibigay ko base sa kung ano ko gustong pagpalain ng Panginoong Diyos. So kung diba, gusto kong pagpalain ng Lord ng 20%, so I give more than 10%. So I give it to you. So hindi mo ko kwentahin kasi again, sabi nga sa inyo, attitude. Di ba tingnan mo ulit kaliwa at kanan, sabi mo, attitude. Hello? Wala bang amen dyan? Ito nga yung context ko. In the context of having a good attitude, shortcut yung ating preaching ngayon, mas maganda pa ng 8 o'clock Kasi mababait ito mga ito Doon sa 8 o'clock, talagang napagalitan ko talaga kasi mukhang galit habang nagsasalita ako. Pero alam ko po, malaki offering namin kanina kasi mula sa galit, nakita lang meron pala talagang katotohanan ng salita. Binibiro ko lang po kayo. We had a good time in our 8 o'clock service. In the context of having a good attitude, or in the context of having a good intention, Kirby, pasok ka na. Ang 100 peso bill, wala akong sample Ito, halimbawa, 100 peso bill, in the context of having good attitude or intention, ang 100 peso bill ay katanggap-tanggap sa tao na may pasasalamat, sa tao na may pagsamba na attitude. Tama o hindi? At sa attitude naman na hindi, ang 10,000 ay hindi katanggap-tanggap kung ang 10,000 na to ay may halong pag-iimpot, may halong panunumbat, panlalait, o pagmamalaki. Walang gusto mag-amen. Kaya ako na nga po ginawa kasi karamihan sa inyo nasa level na ganun ba lang. Pero gusto ko rin pong sabihin sa inyo isang katotohanan. In the context of having a good attitude, yung 100 pesos, katanggap-tanggap sa Panginoon. Kesa sa tao nagbigay ng 10,000 pesos na mayroong kayabang, may halong pag-iimbog, panunumbat o panulay. But listen to this. But the opposite is also true. Sa tao na nagbigay ng 10,000, kung ang binigay niya ay may paghahalong pagsamba, pasasalamat, at sinabi, Lord, kulang pa nga ito sa sobrang tindi na ginawa mo sa akin. Ma-honor ang Panginoon kesa sa tao na nagbigay ng 100 pesos na may halong pangyayabang, panalait, panunumbat, at pag-iimbot. What am I saying? It's always hard to honor God. It's not how much, but it's how honorable do you think the God that you're worshiping? How honorable do you think the place that you're actually using or you're benefiting of with is in serving of that? Kaya nakakatuwa, alam niyo po, meron tayong bagong renovated na lugar. At ito, only few people covered that. Kung titingnan natin, siguro may isa na nagbigay ng significant. But makikita natin mas maganda po ito, hindi dahil sa isa lang ang ginamit ng Panginoon, kundi meron or less, meron tayong mga 250, meron 250 tao na sinabing, oh, I want our place to be more beautiful kasi deserving si Lord na ibigay yung best. Hindi para sa Kanya. Alam mo, sabi ng Bible, hindi naman niya kailangan yung mga bagay na binibigay natin, pero kailangan ng hari niya dito sa lupa. Amen. How many believe na deserve naman talaga po ng place na nagsasambahan nyo ay pagandahin, hindi dahil sa kailangan Lord, kundi dahil nagbibigay din po ng benepisyo para sa inyo, taas ang kamay. And you know, again, how will I say this? But really would like to honor those people who've been a part. Mga tao na mga maliliit, sabi ko nga, di ba, nagkaroon ng evolution yung paniniwala namin dati na 20%, 30% ang nagbibigay, sila yung nagpapagamit, sila yung ginagamit, sila yung pinagpapala. Yes, ito yun. Pero alam nyo, nung nawala yung nung nawala yung ating mga tao during the pandemic, na-realize namin, yung mga tao nagbibigay ng medyo maliliit lang. Pero pag pinagsama-sama mo, malaki rin ang tulong na nagagawa sa gawain. Sabi namin, equally honorable din yung mga bagay na binibigay nila sa Panginoon. Amen po ba? Pwede mo palapakan yung mga sarili nyo. Pwede mo palapakan yung sarili nyo at this point in time, ng malakas na malakas. Kasi, you're not doing that for me, you're doing that for yourself. Hindi po, malakas na malakas po. Stop it for a while. Bakit po? Bakit po? Kasi marami sa inyo nilaban lang.
May pangangailangan kayo, pero Lord, kahit na, Lord, magiging tapat ako sa pagbibigay kasi yun ang sinasabi na yung salita. At kung old or new man, it doesn't really matter as long as your heart tells na ito yung nararapat kay Lord. Sa tao na nagmamahal, hindi importante halaga, di ba? Sino sa inyo may pamilya dito, taas ang kamay? Sino sa inyo pagtapos ng service kumakain kayo? Pwede ba pag kumain kayo, tapos yung tatay, tinitingin, yung Starbucks na yan, 250 yan. Sasabihin niyo ba sa anak niya yan? Ha? O yung in-order mo na, na chicken, ano yan, 300. So, 700 ang pagkain mo, anak. Di ba? Minsan ganun tayo kay Lord, Lord, 100 to ha, Lord ha. Tapos minsan, alam nyo, napaka-unfair natin, no? Bibigay tayo kay Lord, pero hihingi natin, Lord, 100 to, bigyan mo ako ng pambahay, Lord ha. Di ba, buti pa si ate, sabi, unfair naman yun. But you know, for many of you, hindi kayo, for many of you, you know, na Lord, kulang pa nga itong binibigay ko. Pero alam niyo po, lalo kayong pagyayamanin kasi yung puso ninyo at saka yung kagustuhan ninyo, ibigay sa Panginoon yung nararapat. Hindi yung nire-require lamang. Amen po ba? Can we all stand right now? Everybody, can we just lift our hands right now to the Lord? And I'd like us to pray a prayer of thanksgiving para po sa mga, hindi lang po sa 10 o'clock service, kundi nasa 8, nasa 10, nasa 3, nasa 5. Lord, maraming salamat sapagkat pinagtagpo mo ang aming pangangailangan sa aming simbahan, Panginoon. Salamat po dahil sa patuloy, Panginoon, na pag-exist ng aming simbahan at sa patuloy, Panginoon, na pagbibigay sa amin ng pagkakataon na makasimba dito at makakain ng mga pagkain spiritual. Patuloy mo rin po kami pinagpapala. But I pray right now, in the name of Jesus, that you will continue to bless them abundantly, Father. Lord, bless them with wealth. Bless them, Lord, with the gain, Lord, that is far beyond what they have been expecting. Bless them with the gain, Lord God, na even far more than what they deserve. Kumbaga, Lord, sasabihin namin, Lord, ito lang hinihiling namin, pero sobra-sobra yung binigay mo. And for many of us who are here right now, you can say that that is true in your life. All the more that we need to be thankful. All the more that we need to uphold what we have been practicing. All the more that we need to say, Lord, I want to do more. So I ask, not out of greed, but out of the compassion that I have. Lord, I ask that you bless me more. Bless me indeed, in the name of Jesus. Because that's what your word says. Sinabi mo kanina sa iyong salita, na sa aming pagbibigay sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, at sa lahat ng pangangailangan, nandun kami, Panginoon. I pray for those people who never stop, Lord, to be a participant of what we have been doing, oh God. Lord, even Lord, yung pong industrial labor, yung sarili nila binibigyan nila, yung sarili nilang oras, binibigyan nila para sa simbahan. Nagiging part sila, Panginoon, ng ministry, Panginoon. I pray that you bless them, oh God. Bless them, Lord, with wealth. Bless them, Lord, with advantage, Lord, na hindi kayang bayaran ng presyo, na hindi kayang bayaran ng pera, Panginoon. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Everybody lift up your hands. Everybody lift up your hands to the Lord. Hallelujah.